Okay, may tanong naman tong si Adriel. Sabi niya, Doc, nakagat po ako ng aso pero please lang, gas-gas lang po, maliit sa balat. Need pa po ba magpa-inject? Ang SOP po talaga kapag kayo ay nakagat, nakalmot, ayan, nadaplisan ng ngipin ng aso, ay magpa-inject po kayo. Yan po ang SOP or Standard Operating Procedure ng lahat ng mga doctors. Dahil dito sa Pilipinas po, mataas talaga yung incidents, or ibig sabihin mataas ang mga taong, ang dami ng mga taong namamatay dahil sa rabies o sa rabies every year. So 200 to 300 people in the Philippines die of rabies every year. Ayaw po natin syempre na mapasama tayo doon. Kaya kung nakagat man kayo o kaya kayo ay nakalmot ng aso or ng pusa, SOP talaga, pumunta kayo sa ospital or sa animal bite center, magpa-injection na kayo, okay? For your peace of mind, for the peace of mind of your loved ones, diba? Kasi alam nyo, pwede kasi yung rabies ay tumagal ng incubation period for weeks or months pa nga or years pa nga sa ilang cases. So, do it. Pero, ganito kasi, no? Not all cases really has the same kind of risk, no? Kung nakagat kayo ng asong gala, hindi nyo kilala yung aso niyo, nakagat kayo, malalim yung kagat, tapos natagalan bago nyo mahugasan yung sugat, tapos malayo kayo sa kung saan pa mang vet, hindi kayo nakapagpatingin kagad, ilang mga araw bago kayo makapunta sa syudad or whatever, kagaya dito nasa bundok ako for example, mataas yung risk niyan. Pero kung halimbawa nakagat kayo tapos hindi naman bumaon, no, nakalmot lang yung balat ninyo ng ngipin ng aso ninyo, yung aso niyo na naman ay nasa loob lang ng bahay, tapos may anti-rabies naman, tapos hinugasan niyo naman kagad with soap and water, so napakaliit na ng chance na nagkaroon kayo ng rabies dahil sa kagat o sa kalmot na yon. Okay, so you have to weigh the risk. Kayo rin naman po ang magtatansya-tansya niyan. Kung ako po, nakagat ako, halimbawa, tapos daplis lang, no? May konting kalmot lang, ng aso ko sa bahay, halimbawa, yung tuta ko sila Bjorn at Lagarta, makikita nyo sa ibang videos ko. Tapos, wala namang rabies yun, may anti-rabies naman sila, yung nanay nila, tatay nila, may anti-rabies. Wala naman silang nakakasalumuhang aso sa labas, wala silang makukuha na ng rabies unless siguro may dagang pumasok sa loob ng cage nila or habang naglalaro sila tapos nakagat sila tapos yung daga ay may rabies na na-transmit sa kanila na rabies na virus, baka lang may konting chance. Pero kung naugasan ko naman kagad with soap and water, lalo na Super Doc soap, yung high-tech soap natin na pantao, available yan sa Shopee and Lazada natin. Kung naugasan ko naman kagad na maayos, hindi naman bumaon, no? Parang lang, gas-gas lang, as if yung yung surface lang ng balat mo, hindi nagdugo or whatever, tapos naugasan naman kagad, napakaliit po ng chance na may rabies ako, hindi na ako magpapa-injection noon. Given, pero meron kasi ako anti-rabies injection, no? Pero hindi ko lang alam, parang expired na rin yata yung anti-rabies ko. Kasi lahat po ng vet students sa UP Los Baños noon ay binibigyan ng anti-rabies, tapos na-booster na ako, pero matagal na akong hindi ulit na-booster. Tansyahin nyo po, no? Pero I would say SOP po talaga, no? Your human doctor will still be the number one na talagang sila yung dapat magbigay ng advice kung kaso ng tao kagaya ng inyo. Pero I would say, no, napakaliit ng chance ng aso na may rabies kung base doon sa mga nabanggit ko kanina. Pero kung asong galayan, hindi mo alam kung saan nagpupunta, hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakasalamuha niya sa labas, di ba? Magpa-inject na kayo, wag na kayo mag-atubili. Yun po yun.